Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po Ate Nelia Ramos, Ate Heidi Mejia, Ate Telly Hernandez, Kuya Larry Montillano at sa 20 viewers natin ngayong umaga. Lily Camielo, magandang umaga sa iyo. Ganon din po kay Ate Yoli Kerubin. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito sa Colossians chapter 3 verses 18 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi, "Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Kagaya po ng ipinangako ko, tinalakay po natin kahapon ang mga pangangailangan ng ating mga asawang babae na kung matutugunan ng ating mga lalaki ay magiging mas masaya at mas maayos ang relationship. Sa umaga naman pong ito, pagtuunan natin ng pansin ang mga pangangailangan ng mga asawang lalaki at kanilang gustong mangyari sa kanilang relationship sa kanilang mga asawang babae. Kung matutugunan ito, naniniwala po ako na mas lalong titibay at magiging masigla ang pagsasama ng mag-asawa. So, makinig po ngayon ang mga babae naman. It shouldn't really come as a surprise na halos lahat ng lalaki, most men is going to want to have sex. It is a built-in mechanism or it is a built-in character of a man. In fact, ginawa naman talaga ng Diyos ang tao para dumami. No? Yun ang utos ng Diyos Humayo kayo at magpakarami. So, paano dadami ang tao kung hindi nandun yung desire ng lalaki, which is yung unang lalaki, to propagate and to produce, human being. So, hindi na po natin issue at pag-uusapan na ang isa sa pangunahing dapat tugunan ng asawang babae ay ang sexual need ng kanyang asawa. A lot of times, a man will admit that it might even admit that sexual chemistry is really something that matters when it comes to marriage. Yung sexual compatibility, mahalaga yun Kaya nga po, kapag lagi na lang tinatanggihan, no, ito po ay mahalaga. Kapag tinatanggihan ninyo ang inyong asawang lalaki, when it comes to the topic of sex, ay parang tinatanggihan mo rin ang kanyang pagkatao. Yung tinatanggihan mo yung kanyang pagkalalaki. Hindi natin minsan naiintindihan na yung kagustuhan ng lalaki to have sex also means to be intimate with you, to be connected with you. So, ito po yung isa sa pangunahing desire ng lalaki, kaya siya nag-aasawa. Yung tinatawag na sexual compatibility. However, you have to know that even though men are sexual creatures, that doesn't mean that it is all they want or need in a relationship. Hindi naman po laging sex o hindi lang naman po iyon ang dahilan kung bakit kayo piniling maging asawa ng inyong mga asawang lalaki. All men are going to have desires in a marriage that transcends to mere sexual needs. And if you want to be the best wife, best partner that you can possibly be, then you need to be familiarize yourself with the needs of your husband or with the need of men. At ito po'y katulad ng lahat ng bagay ay inaaral. Hindi naman po magkaiba po ang babae at magkaiba ang lalaki, di po ba? Magkaiba yung biological needs ng babae at ng lalaki. Magkaiba yung itsura natin, pero bagamat hindi tayo magkaparehas, inaaral natin kung ano yung mga bagay sa ating asawa na makapagpapaligaya sa kanya. And I am not talking only about sex. Na po. So, husbands aren't always going to be vocal or open about what they want or what they need. Ang mga lalaki ma-pride Gusto ng mga lalaki, diskubrihin nyo yun. Hindi naman ididetalye sa inyo ng mga lalaki, ito gusto ko, ganito, ganito, ganito. Hindi katulad ng babae. Ang babae ubod ng detalyado. Lahat gusto detalyado, di po ba? Sa paglilinis lang ng bahay, gusto natin lahat
by ano tawag doon, by the book, by the letter, sundin. Pero mga lalaki hindi ganun. Kaya minsan humahantong sa hindi pagkakaunawaan dahil may mga bagay sa lalaki na hindi alam ng mga babae. So, hindi ganun ka-open, hindi ganun ka-vocal. Kaya ang mga babae hindi dapat titigil sa pag-figure out ng mga bagay na gusto ng kanilang mga asawa. And women, if you are feeling lost in that aspect of your marriage, don't worry. Maaaring makatulong ang pag-aaral na ito sa inyo ngayong umaga para lalo pa ninyong mapaigi at mapabuti ang inyong relasyon sa inyong mga asawa. Napakahalay na ako ang magsasalita nito dahil siya sabihin nyo, unfair na naman yan, pastor kahapon, tinalakay ko naman po yung para sa mga babae. Ngayon po para sa mga lalaki. Pero huwag nyo isiping unfair kasi I am talking as a man and as a husband, at sa ganitong kaparaanan, maaaring ganito rin ang inyong asawa. Kaya po ito po ay ating aaralin. Hindi po ba? So, you just need to make an effort bilang babae to connect sa inyong mga asawa at hanapin kung ano yung mga bagay na gusto nila. So, magsimula po tayo. Una, ano ang mga gusto at kailangan ng asawang lalaki sa kanilang asawang babae? Number 1 is affection. Alam niyo po mga kapatid, ang inyong mga asawang lalaki ay laging kulang sa pansin. He is always going to want you to express your affection for him. He might not admit it. Ang mga lalaki, gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi yan umaamin. Madalas nga yan tumatanggi, madalas niyan ikinakaila ang kanilang mga damdamin. Pero ang realidad, ang mga lalaki ay agaw atensyon. Hindi lang po mga babae, no? Gusto ng mga lalaki na ikaw ay mag-express ng iyong damdamin sa kanya. He might not admit it, he might not be so willing to show his desire for your affection, but he does secretly crave for it. Take note, the men crave for affection. No man is ever going to deny a woman's love and affection for him, particularly kung galing ito sa kanyang asawa. So never be shy. That is the word. Never be shy to tell him just how much you love and adore him. Hindi ko alam bakit mahirap bang gawin nyo ng asawa? O baka iniisip ninyo, kapag ginawa nyo yun, ay aabusuhin kayo? O baka pag pinapadaman nyo kung gaano nyo kamahal yung asawa nyong lalaki, iniisip nyo ba ilolokohin kayo? Hindi ko po alam. Pero ito po tandaan ninyo, smothered him with your love and affection, and you will reap. Aanihin ninyo mga kapatid ang ganti ng sarap ng pakikipagrelasyon. Ano yan you will always reap what you sow. You sow affection, you will reap affection. Ganoon naman po yun Minsan mo kasi ang nangyayari, gusto natin, ibigay muna sa atin bago natin ibigay. Hindi po ba? Ganun yung mga babae. Nire-reserve natin kasi hindi natin tinanggap, kaya i-reserve natin. Pero subukan nyo muna. Ibigay ninyo kasi your husband crave for it. Po, kaya lang talagang built-in yata sa mga lalaki na hindi, kunwari ayaw. Pero in reality, iyan po ay bagay na gustong-gusto ng inyong mga asawang lalaki. Hindi po hahanap ng ibang affection. Take note, hindi hahanap ng ibang affection ang inyong asawang lalaki kung busog na busog siya sa affection sa inyo bilang mga asawang babae. Pangalawa, kailangan ng mga lalaki yung patience and understanding. Alam niyo naman na walang perpektong tao. Ang mga lalaki isn't always going to do the right thing in life and in the relationship. And during those times, umaasa ang mga lalaki that you will always stay patient and understanding with him. Umaasa siya that you would always understand that he is only human and he is willing to learn. Minsan po kasi mga kapatid, alam niyo po, nanonood po ako ng Tulfo Minsan natatawa ako, minsan naiinis. Kasi yung mga pumupunta doon sa Tulfo, kagaya po kahapon nakapanood ako ng isang babae, kaya daw siya nagpunta kay Tulfo
para suyuin ang kanyang asawang lalaki at ang pamagat po ay lulunukin na niya ang kanyang, kakainin na niya ang kanyang pride para lamang makipagbalikan sa kanyang asawang lalaki. Pero nung lumitaw na po yung lalaki at nag-usap na po sila, hindi po nanuyo, nanumbat ng nanumbat, no, nakipag-away, humantong talaga yung lalaki sa desisyon na sabi kay Tulfo, ayoko na po dyan, maghihiwalay na po kami. Ayoko na po yan, ubod ng bungangera, hindi makaintindi, hindi malang makapagpasensya. So something like that, ano po? So alam niyo mga kapatid, napakahalaga nun. At again, sasabihin niyo siguro, pastor, dapat pasensyoso rin ng lalaki. Dapat understanding din ng lalaki. Opo, wala pong question doon. Pero ang kinakausap ko po ngayon, yung mga babae muna. Alam namin yun, naiintindihan namin yun. Pero ang tanong, kayo nakausap kong mga babae ngayon, kayo po ba'y pasensyoso at kayo po ba'y umuunawa sa inyong mga asawang lalaki? Mahalaga yun. Patience and understanding. Mahalaga sa pag-build ng isang matibay na relasyong pag-aasawa. Pangatlo, appreciation and gratitude. Yung misis ko, wala po akong question when it comes to appreciation and gratitude. Ang misis ko, pinagbarena ko lang nung isang araw. O yung may pinagawa po sa akin na parang sabitan ng halaman. No? Wala kabagay-bagay, napakasimple lang po, pero kitang-kita ko po yung appreciation niya, kitang-kita ko po yung gratitude niya doon sa bagay na yon. Bagamat yung ginawa ko tabi-tabingi, hindi pantay, hindi makinis, hindi ganun kaganda, pero napakalaking bagay po sa isang lalaki na yung pinapasalamatan yung ginagawa niya. Yung niluluto niya, kinakain ninyo nang may pasasalamat. Yung ginagawa niyang paglilinis, hindi pinipintasan. Minsan po, kaya yung mga lalaki ay ayaw nang kumilos, ayaw nang magsipagtrabaho, ayaw nang gumawa, kasi po hindi naman na-appreciate. Opo, responsibilidad namin ang maghanap buhay. Responsibilidad namin ang kumita ng pera. Pero sana naman, ma-thank-youhan man lang. Sabi nga, if you're lucky, then you are going to find a guy who really does his best for you and for your relationship. Pag meron ka natagpuan lalaking ganon, na hindi patay na lukan, alam niyo ba yung lukan? Yun yung parang, ano ba yung lukan? Tulya. Alam niyo ba yung patay na tulya? Napakabaho nun di ho ba? Pag nabulok na yung tulya o yung shell, napakabaho nun, very stinky at marami pong ganong mga lalaki na pagpatay na lukan, di na yung gumagalaw. No? Yun yung term na ginagamit sa Tagalog Maraming mga lalaki na talagang patay na lukan. Ibig sabihin, yung walang silbi, walang ginagawa, walang pakinabang. No? Inom pa ng inom, lasing pa ng lasing. Pero kung asawa mo naman ay responsable, nagtatrabaho, tumutulong sa bahay, mapalad ka na. Kaya pag ganun ng asawa mo, pasalamatan mo naman. Yung responsible. Yung sinusundo ka, inihahatid ka, pinagluluto ka, pinaglilingkuran ka, nagtatrabaho. Aba, napakapalad nyo pag merong ganun. Kesa naman sa nakatagpo kayo ng bubugbog na, naglalasing pa, nagsusugal pa, puro bisyo, uwian ka, hindi. Hindi po ba? Kaya kung ang asawa mo ngayon ay responsable, then give him appreciation and gratitude. At kapag ginawa mo yon, he is going to put a lot effort into your love and is going to wish that you acknowledge his efforts. No, he's going to hope that you are appreciative of everything that he does for you. So, babae, para i-fuel nyo pa yung inyong mga asawa, i-appreciate nyo. Kung nagkut-kut-kut-kut dyan, naglinis-linis dyan, i-appreciate nyo naman. A simple gesture of hug and thank you will fuel the effort. Amen? Pangatlo, o pangapat na, acceptance. This is very important. Ang mga lalaki umaasa that you would be able to accept him for who he is. Alam niyo po mga kapatid, iba-iba naman ang mga lalaki. Katulad din naman, iba-iba ang mga babae. Huwag kayong magkumpara. Tanggapin niyo ang inyong mga asawa kung anong kapasidad meron siya at kung ano siya. Huwag niyo pong ipilit kung hindi siya. Halimbawa, ganito lang yung kakayahan ng asawa mo.
Huwag mo siyang ipilit doon sa kumpare mo. Si pare, ganito ika, promoted na, mataas na sweldo. Mag-aaway lang ho kayo. Tanggapin mo kung ano siya at kung anong kanyang kakayahan. I-encourage mo, pwede yon. I-encourage mo siya na magpursige, pwede yon. Pero ikumpara at hanapan ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay, magpapahamak to sa relasyon nyo. Baka kalaunan kapag nabuwisit sa kananag mo, kakukumpara mo, gagawa pa ng masama yan. Kalaunan, it will ruin your relationship. Maraming mga lalaki ang napapahamak, gumagawa ng masama, kananag, at kakukumpara ng kanilang mga asawang babae. No, accept him for who he is. He knows that he is incredibly flawed and imperfect. He knows that he has his fair share of shortcomings. But he hopes that you would be able to love him in spite of all these things. Lahat naman tayo may kahinaan, pati naman ikaw, di ba? Pati naman kayong mga babae may kahinaan. So tanggapin ninyo ang inyong mga asawa, no? Accept them for who they are. Amen? Panlima, eto, less drama. Alam nyo, mga babae kasi talagang emotional No, nakapanood lang ng teleseryeng merong lalaking ng bababae. Minsan, kinukumpara mo na yung asawa mo agad doon. Nakarinig ka lang ng kwentuhan ng mga doon sa teleserye ng tungkol sa kaliwaan. Akala mo, yung lalaki nangangaliwa na rin. Alam niyo po, this is a universal truth. All men hate drama. No? Take note of this. All men hate drama, kaya huwag kayong magdadrama. Kung meron kayong gustong sabihin, sabihin nyo na. Huwag yung paligoy-ligoy, nakikiramdam at puro drama. All men want to make sure that you are not bringing any unnecessary drama into your life. He is going to want stability, consistency, and reliability in you. Drama is only going to shake things and rock the boat. Kaya, tigilan ang drama. Kung meron kayong gusto, sabihin ninyo. Kung hindi naibigay, tigilan ang drama. Tanggapin ang realidad na baka hindi pa nga kaya. Minsan kasi, ang mga babae, pag hindi na pagbigyan, dadaanin sa drama. Nakaw. Hindi po yan uubra. Lahat ng lalaki ayaw niyan. No? Hindi niyo po makukuha ang mga lalaki sa drama. Tandaan po ninyo yan. Pang-anim, kailangan ng mga lalaki ang respeto. Respect. No relationship in this world is ever going to be strong or healthy when it is not built on the foundation of mutual respect. Ito po naman ay sa kaparehas. Parehas po. Lahat po na dinidiscuss ko ngayon ay parehas kailangan ng bawat isa. No po? Kailangan natin yan parehas. Pero ang kausap ko lang ngayon muna, mga babae. No? I am talking in behalf of the male, no po, of the men, of the husband. Kailangan ng inyong mga asawa ng respeto. He is always going to want you to respect him as human being and as a lover. No? Respetuhan naman. Minsan po, nakakalungkot sa harapan ng mga kapwa babae kung siraan natin yung mga asawa natin, lalo na po mga kapatid, yung kapasidad sa sex. Minsan nagbibiruan, no? Narinig ko, naku, wala na yan, di na umuubra yan. Yung mga ganon, yun po ay nakakasakit ng damdamin ng inyong mga asawang lalaki. Hindi nyo lang po alam, pero yung hiyain mo siya, yung kanyang sexual capacity sa harapan ng kapwa lalaki, nako, nakakawala ng respeto po yun. Madalas po ganito ang naririnig ko Gusto pong marinig ng lalaki na sa lahat ng pagkakataon, nakakapag-provide siya. Provision para sa pangangailangan ng pamilya at provision sa pagmamahal na naibibigay niya sa iyo. Po? So he will not want you to demean him or make him feel like any less than who he is. Kaya respeto lang. Sa harapan ng inyong mga anak, irespeto nyo ang inyong mga asawa.
para naman yung mga anak ninyo rumispeto rin sa kanilang tatay. Nakuha niyo po? Hindi yung kayo pa naninira sa inyong mga asawa. Kayo pa ang nagdidimin sa inyong mga asawang lalaki. Sa harapan ng inyong mga anak at sa harapan ng inyong mga kaibigan. Huwag ganon. Ayan. Pampito, freedom. Ayan. Kalayaan. Tandaan po ninyo, huwag niyo iparamdam sa inyong mga asawa na simula nung naging asawa niya kayo, nakulong na siya. Huwag. No? Hayaan niyo pong maramdaman ng inyong mga asawa na kahit asawa ka na niya, may kalayaan din siya. No? Just because the two of you get into a relationship doesn't mean that you're going to give up your individuality. Lungkot na lungkot po ako doon sa mga lalaki na hindi na makaalis nang hindi nakabuntot yung kanyang asawang babae. Ano po? Wala pong masama doon. Pero ang masama doon, kung ayaw na nung asawa mo, nakabuntot ka lagi. Kasi minsan gusto naman niya ng personal na panahon sa kanyang mga kaibigan. Sa kanyang mga kamag-anak. Alam niyo po mga kapatid, ang lalaki, dangyayabang niyan. Minsan gusto niya makapagyabang. Kung nandun ka, tapos nakikinig ka, hindi makakapagyabang yan. Kasi minsan, ibibisto mo pa. Naku, hindi naman totoo yun Hayaan nyo na minsan makapagyabang doon sa tropa niya, sa mga barkada niya, sa pamilya niya, kung kanino man niya gusto. Minsan bigyan nyo naman ng kalayaan. Napakahalaga po nun. That is important for him to keep the freedom. He will always want his freedom, and sometimes he will ask for space. He hopes that you would be able to respect that and give it to him. Pag hindi nyo po yung ginawa, isang araw maglalaho na lang yung asawa nyo at hindi nyo na po yan matatagpuan. O kaya naman isang araw sasabihin, magpapaalam na ako sa iyo, maghiwalay na tayo, sawan-sawa na ako sa pagmumukha mo. Kasi nga, lagi ka na lang nakabuntot. Nakuha niyo po? Kaya yung mga asawa minsan, yung mga asawa lalaki na overtime at ayaw umuwi ng bahay, isa lang ibig sabihin nun. Ayaw ka nang makita kasi lagi kang nakabuntot. Bigyan nyo naman sila ng kalayaan. Kalayaang makapagdaos ng kanyang bisyo. Bisyo or libangan. Huwag naman yung bisyo. Baka minsan sa inuman, lasingan, pag-uwi, gugulpihin ka. Mali yun. Hindi po yun matuwid. Kung ganun ang ginagawa ng asawa mo, idemanda mo, ipapulis mo, ipabarangay mo. Po, may ibang paraan para i-resolve yun. Pero kung maayos naman yung asawa mo, huwag nyo namang sakalin. Huwag kayong mamuhay sa takot na yung asawa mo kapag hindi mo kasama ay may ginagawang kalokohan. Huwag nyong isipin lagi na kayo iiwanan, papalitan, makakatagpo ng iba. Pag ganun ang inyong damdamin, paranoid ka. At hindi magiging masaya ang inyong relationship. Dahil lahat ng sandali, kakabaka-baka, lahat ng bagay, iimbestigahan mo, ang cellphone, dudut-dutin mo, babasahin mo lahat ng conversation, bigyan nyo naman ng kalayaan. Kalayaang magkaroon ng kanyang sariling cellphone. Kalayaang magkaroon ng sariling Facebook. Huwag naman yung Facebook ng mister nyo, makikijoin pa kayo. No, sorry pero pangit kasi. Halimbawa, Ruel Freda Facebook. No, I am not against those people na merong ganitong Facebook. Pero give them freedom. Kasi po may iba-iba tayong friends. May ibang friends. Ang misis ko po, ang kanyang kaibigan, mapili ang misis ko Siguro wala pang 1,000 yung kanyang friends sa Facebook. Pero ako po, 5,000, dumating na ako sa 5,000, nag-delete na ako ng iba. Yung mga namatay, inalis ko na po. Yung mga pasakit ng ulo ko, tinanggal ko na po. Yung wala na po ako nakikita, kundi yung kontra sa gobyerno, tinatanggal ko po yon. Hindi ko po sila gustong makita kasi toxic na tao yon. Kaya pag nawala kayo sa friends list ko, isa lang ibig sabihin, toxic ka. Kaya inalis kita. So, ang iba-iba tayo May kanya-kanya tayo ng mga set of friends. Kaya bigyan natin ng freedom pagdating sa bagay na gano'n. Amen? Ayan. So, kailangan ng ating mga asawa yon. Susunod po ay tiwala. Trust. Pagtitiwala. He is going to want you to trust Him at all times. He isn't going to want to be in a relationship with a woman who is constantly looking over his shoulder and making sure that he isn't screwing around.
No, kasama po ito nung freedom. Kasama po sa freedom yung pagtitiwala. Pag pinayagan nyo na lumabas, magtiwala kayo. Ano po? Pag pinayagan nyo na magkaroon ng Facebook, magtiwala kayo. Pag pinayagan ninyo na magbakasyon o umuwi sa Pilipinas, magtiwala kayo. O meron mang pupuntahan, magtiwala kayo. He doesn't want a wife who can trust him enough to actually let him be. He will want you to always trust that he will do the right thing. Ngayon, pag nasira na yung tiwala ninyo, nasa sa inyo yun. Kayo naman na magbibuild uli ng tiwala na yun. Kung bibigyan mo pa ba ng second chance, bibigyan mo pa ng third chance, nasa sa inyo yun. Ngayon, kung ayaw mo na, makipaghiwalay ka na. Kesa naman, gawin mong robot at gawin mong puppet na may tali sa ilong, kung saan mo gustong ipaling, susunod lang sa'yo. Ito po ang problema doon sa mga babae na nagawa ng kamalian. Nung nagkamali yung kanilang mga asawa, wala na. Ginawa ng puppet yung kanilang mga asawa. Huwag naman. Kung talagang nagkamali at pinatawad ninyo, bigyan nyo ng pagkakataon na makarecover at bumawi sa inyo. Pagtiwalaan nyo. Amen? Panguli. Ayan. Siyam to no? Siyam. Kung nagbilang po kayo, siyam ho lahat yan. Ang panghuli, genuine companionship. Huwag na po kayo magsama kung nagpaplastikan lang kayo. Maghiwalay na ho kayo kung wala ng affection, kung wala ng trust, kung wala ng freedom, kung walang respect, kung puro drama na lang, at wala ng acceptance, kung hindi mo na siya na-appreciate, kung wala ng pasensya, at kung wala ng affection. Kung wala na ang lahat ng yon, maghiwalay na kayo, mas mainam na manatili kang buo bilang ikaw, kaysa kasama mo nga siya, durug ka naman. Nakuha niyo po? Kaya kung ang mga babae nakausap ko ngayon ay hindi na nakikita yung 8 unang tinalakay natin, maghiwalay na kayo. Yun ang payo ko. Kasi po ang kailangan sa pagsasama, genuine companionship. Walang kasinungalingan, walang paglulukuhan, walang pagbubulahan, walang plastikan. Hindi po ba pag mag-asawa, wala nang lihim? Pati amoy ng utot ng asawa mo, alam mo na siya yun Hindi po ba? Wala nang lihim. At the end of the day, he's going to want your companionship. That is what love is all about. If the both of you play your cards right, then you're going to find a companion for life in one another. You are going to get a chance to live out the rest of your days in love with each other. And that's rarity that once we find, we always fight to keep. Pag natagpuan mo ang isang asawa na hindi perpekto, pero magaling na mag-provide, hindi naman po showy, pero alam mong mahal ka, nagagawin ng lahat para sa iyong pamilya, magpo-provide ng mga bagay physically, emotionally, and spiritually. Ibigay mo lahat ang bagay na natutunan mo ngayon sa Kanya. Keep Him for the rest of your life. And you will be happy. Nakuha niyo po. Pero kung nagpaplastikan na lang kayo, hindi ko po alam kung ano relasyon o kung saan pa kayo patungo. Importante po ang genuine companionship. Amen? Ayan. Tabla na So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sana po sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay nakapag-isip-isip ang bawat isa. Hindi lang po yung mga babae, kundi maging ang mga lalaki. Nangangailangan po kami ng iyong awa, ng iyong habag, para lalong tumibay ang aming mga relasyon bilang mga mag-asawa. Nangangailangan po kami ng iyong pagtulong at karunungan paano namin
aaliwin, mamahalin, paglilingkuran ang amin pong mga sambahayan. Salamat po Panginoon sapagkat merong paalala ang iyong mga salita, may paalala ang banal na kasulatan para kami ay turuan. At sa umaga pong ito, we are giving back to you all the glory, all the praises. Maasa po ako na hindi mo po kami pababayaan at diringgin mo po ang panalangin ng bawat isa sa amin. Maasa po kami ng panalangin, Panginoon, para kay kapatid na Pastor John Ocol, kay kapatid na Epoy, kay Romel at kay Mark, na mga pamangkin ni Ate Heidi. Hipuin mo po, Panginoon, ang kapatid na Egay Cuadra at ang tatay Clarito Cuadra. Ang patuloy pong panalangin, Ama, para kay Oji, kay Ate Galo Tonggian, kay Ate Mayet Rodriguez, kay Tatay Lole Atanasio, kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan, sa amin pong sinanay Puste, sinanay Tatay Sarial, sinanay Anchang at Tatay Bitoy Rodriguez, sinanay Elong Santarin, sinanay Engay Hinido, sinanay Elisa Capillar, sinanay Honor Santarin, si Tatay Eleno at sinanay Pasing Silya, sinanay Hema de Castro, si Ate Lita Cadabedo. Patuloy pong panalangin para kay Ate LV Paredes, kay Kuya Pedoy de Castro, kay Ate Tessie Paredes Chu, kay Ate Mayra, kay Tita Mildred Paredes, kay Kuya M.A. Paredes. Patuloy po na paghipo sa kanilang mga buhay. Patuloy pong kagalingan sa vertigo ni Ate Grace Ruperto, si Carl Jason Ruin. Ang panalangin po para kay Felix na pamangkin po ni Kuya Bert Castillo. Panalangin po para sa kay Lolo Abe, kay kapatid na Jules Masalunga. Patuloy pong pag-iingat kay Jonah Adaw sa kanyang pagdadalang tao at kay Ezra Capillar Atanasio para sa kanyang pagluluwal ng kanilang sanggol. Patuloy pong panalangin para kay Debbie ng Grand Prairie, ang nanay po ni Ate Weni Domingo, ang Ate Ruby Pakinggan, si Ate Mirna Gonzales, ang patuloy pong kagalingan na ipagkaloob nawa ng Panginoon at kapayapaan po para sa buong sambahayan. Ganon din po ang patuloy na paghipo mo, Panginoon, kay kapatid na Boyet Sanchez. Ipagkaloob mo po ang ibayong kalusugan, si Ate Tess Asturias, patuloy pong panalangin sa kanya, at ganon din po kay Nestle sa kanyang hyperthyroidism. Ganon din po si Jesser Icalla, patuloy mo po siyang samahan, Panginoon. Ganon din po si Ate Ellen Estopase at ang kalusugan ng kanyang nanay at ang kanyang tatay, si Nanay Nita at si Tatay Conrado. Patuloy mo pong hipuin ang tuhod ni Ate Marie Cruz. Panalangin po para kay Ate Ellen Gonzales at kay Kuya Monching, patuloy pong biyaya ng Diyos. Ganon din po ang patuloy na paggabay sa sambahayan po ni Ate Ruby Bilang at ni Kuya Danny. Patuloy mo pong pagpalain ang mga magulang ni Nelson, ni Nay, ang kanyang tatay Omar at ang kanyang nanay Dadeng, na patuloy nawang magtaglay ng ibayong kalakasan. Kalakasan at kalusugan po para kay Nanay Oleng Purifikasyon. Pagpalain mo rin, Panginoon, si Maan at si Joseph at si Samira. Ganon din po ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ni Kuya Nestor, ni Ate Mirna Sinfuente, ni Ai at ng kanilang buong sambahayan. Dinadalain ko po rin po si Marjorie Almasar, ang patuloy na pagpapala mo po sa kanilang buhay at sa kanilang pangangailangan. Panginoon, maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ate Pet Abraham, magandang araw po, Ate Pet. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at kay Kuya Sani. Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Ate Yoli Kerubin, Ate Nelia Nasaire, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Carolina Bukiran, magandang araw. Ayan, kay Kumaring Ami Santos. O yan, God bless Pastor, guidance po sa mga single. O yan, bukas po, atin naman pag-aaralan ay ang mensahe para sa mga single.
Magandang araw po kapatid na Paz Perez. Ayan, Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Kuya Larry Montillano, Ate Tita Castillo, magandang araw po. Patuloy po nating ipag-pray, no? Yung daw tumor on my thyroid and breast has been benign. Amen. Praise the Lord. Ayan, so salamat po sa Panginoon. Ayan. Aljoy Guzman, magandang araw. Ann, good morning. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Kay Pastor MJ Velasquez, pagpalain ka ng Panginoon, Pastor. Ate, kapatid na Berna Causaren, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Yorkton. Si Ate Paz Perez, ang sabi niya, nagpapasalamat po ng marami ang mga friends ko sa Singapore. Gabi-gabi po kasi, share ko sa kanila. Malaking tulong daw po sa kanilang spiritual, lalo na po sila ay di makalabas at nakakawala daw po ng pagod. Salamat pong muli. Yan, binabati po natin yung ating mga kaibigan sa Singapore. God bless you po. Yan, so kung gusto niyo po ay maaliw ng konti, ay mag-subscribe po kayo dun sa Ruel Camia TV sa YouTube. Ayan. Promote pa, no? Meron po ako YouTube channel, Ruel Camia TV. Inyo po nawang i-add. Ayan, at i-subscribe. Agnes Causaren, magandang araw. Ayan, sabi niya, thankful and blessed po for the life of my Randy. Ayan, so ayan, si Randy Causaren. Ayan, matipuno, makisig. Good morning po, Kuya Manix Cruz. Ayan, Pastor Ombi Lontok, magandang araw, Pastor. Ayan, so pasyalan niyo po yung Facebook account ni Pastor Ombi Lontok. Kung gusto niyo rin po yung mga taga Singapore. Marami po kayong mapapanood dyan ng mga tula, awitin. Ako, maaaliw po kayo. At mensahe ng salita ng Diyos. Pastor Ombi Lontok, makikita nyo po yan dyan sa comment section. Yung mga taga Singapore. Panoorin nyo po yung kanyang mga videos. Ate Febay Santos, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Fernandez, ayan, wala ka na magagawa, Ate Nelia, narinig ni Kuya Rene. So, tabla na, ha? Sabi ni Kuya Rene, sabi ni Ate Nelia, hindi ka raw ano yun? Hindi niya raw iparirinig itong mensaheng ito sa'yo. So, magandang araw po, mga kapatid. Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Maribet Eusebio. Sino pa ba? Ayan. Jocelyn De Quiros, magandang araw. Mariby Enriquez Frias, sabi niya, salamat po sa paalala at sa mga guide po sa tamang pagtrato sa asawa. Madami po akong natutunan. Amen. Praise the Lord. Ayan. Sabi ni Ate Nelia Ramos, Kuya Rene, sa tuwing mananalangin daw siya, pinasasalamatan niya ang Diyos dahil sa iyo. Wow, sarap naman. Di po ba? Kuya Bayani Magkawas at Ate Delia Magkawas, magandang araw po. Kuya Rodante Kerubin, ayan, si Eric Advincula, magandang araw. Kuya Cesar Sanchez, ayan, sabi po, pwede rin po na humingi ng tulong for marriage counseling to save the marriage. Tama po yun, mga kapatid. Yun po ay mahalaga. No, pero wag niyo pong hintayin dumating kayo doon sa punto na wala na kayong magawa to ask for counseling. In a moment na meron na pong konting gusot, just go to somebody, to a trusted person na pwede pong mamagitan sa inyo. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga ng ninong at ninang eh. Huwag po kayo kuha ng ninong at ninang na dahil lamang po malaki ang magiging pakinkim. Ang kunin niyo pong ninong at ninang sa kasal, yung alam ninyo na magiging tagapaggabay at makakapagbigay ng payo sa inyo. Na hindi kayo kikilingan, na hindi kikiling sa isa't isa kung hindi mamamagitan sa inyong pagsasama. Mahalaga yon. Kuya Emil Serrano, magandang araw. Kapatid na Olive Andamo, ayan, kapatid na Enrique Monsanto, magandang araw. Ate Ellen Gonzales, ayan, Ate Tessie Chu, magandang araw. Lily Camyalu, magandang araw, bunso. Ayan, at Eloisa Castillo, magandang araw. Mga kaibigan sa Winnipeg, nakpo, napakasarap po ng Sagana hot dogs. Subukan po ninyo. Ito po ay merong cheese dog. Yun po yung kinain namin noong isang araw. Ang sarap ipalaman sa hotdog buns. Ihawin po ninyo. Meron din po sila yung red hotdog, yung pula
pulang hotdog. Kung namimiss nyo yung pulang hotdog, Sagana Foods, mabibili nyo po ito sa iba't ibang store dito po sa Winnipeg. Yan, napakalakas po nila ngayon at masarap po kasi. Ganun din po, magandang araw kay Ate Tel Astelita Tibayan. Magandang araw po mga kapatid sa Lumil. Ayan. Ate Celi Advincula, magandang araw po sa inyo. Ate Cora Dolor, Sara Colina, magandang araw. At kay Caroline Minaldo. Ayan. Palagi ko, nabati ko ng lahat. Ayan, umabot po tayo ng 40 minutes ngayon. Opo, lampas tayo sa lagi lang po natin ginagawa. Madalas 30 minutes, lumalamas po tayo lagi. So again, marami pong salamat. Umabot po tayo ngayon ng 80 viewers. At Amalia Velasco, magandang araw po. So, marami pong mga babaeng nanood, no? Kasi inaabangan na po yata nila yung topic natin ngayon. So, bukas po ang topic natin para sa mga singles. Single men, single women. Ano po ang mga dapat gawin ayon sa biblical principle? Ayan. Pero ang una kong payo sa mga single na mga babae, kung kayo single at gusto niyo mag-asawa, lagi kayo magdala ng sako. Bibiro lang mo po ako. So, God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa.